Kaya nga ito yung palatandahan mga kababayan ko na libo-libo. Mga kababayan, magbe-20 mil na yata yung mga nawawalang mga subscriber nila Mga kababayan, umpisan ninyo mag-vlog, baka abutin kayo ng isang taon, hindi pa kayo maka 1,000 subscriber. Totoo yan, napakahirap po kumuha, makakuha ng mga subscriber. Oo. Pero dito, mga kababayan, napakadaling iniwan ng mga loyalista etong mga putang inanto. Etong mga manggagamit. Manggagamit itong mga ito. Oo. Etong user na sila Shelo Magno, sila Christian Isguera, at iba pa. Yan, user yung mga yan. Miyembro ng AFP na ipapatawag. Nakasalang ito sa Wednesday. Sa Wednesday na. Ito yung papalit kay La Chica. Kung ano ang kanilang magiging testimonya, malalaman natin yan sa Wednesday. Pero mga kabunyog, mga kababayan, ang dating kay La Chica, ang paliwanag ni Congressman Ace Barbers o dating Congressman Ace Barbers, hindi na nila masyadong nakikitang ipatawag pa sila Chica. Kasi ano naman ang magiging role nila Chica? Pag tinanong mo siya, ano po ba yung mga pinagkagastusan ng confidential funds? Sasabihin niya yon. Yung kung ano yung mga sinabi ni Acosta, uulitin niya lang naman yun. Pagkatapos i-invoke niya, confidential po yun, national security, pasensya na po, hindi ko po masasagot yan. So, wala. Kumbaga, baka mas maging negative lang ang effect kapag present sila Chica. Anyway, sinabi naman na ni Gina Acosta na kay Chica niya binigay ang pera. At kumbaga, mas mahirap kung ipipresent mo si La Chica, hindi mo alam ang sasabihin niya. Baka mabigla lang ang prosecution, sa halip na makatulong, baka mas maging problema. Yan ang rason yan, mga kabunyog, mga kababayan. Hanggaman, yun namang pro na ipatawag si La Chica, magandang makumpronta siya. Yun naman yung isa doon. Malagay siya sa defensive. Kaya lang, paano kung hindi naman simple yan na witness. Cornel yan ng AFP. At yan, matagal niya ng pinaghandaan yan. Matagal niya ng pinaghandaan yang pag-appear na yan. Baka mas mapasama kaysa sa makatulong. Yan yung dyan. Para masigurado, wag na lang ipatawag sila Chica. Yan yung naiisip. So ngayon, anong gagawin? Ang nakikita ngayon, itong tatlong AFP. Ito na ngayon ang ipapalit. May tatlong AFP na ipapalit, ipipresent sa Wednesday. Ang isa doon, retired na, ang dalawa, aktibo pa. Hindi pa sinabi kung ano ang mga sasabihin nila. Siyempre, surprise. Surprise. Yan yung purpose ng pag-present ng tatlong ito. Siguro, baka may nalalaman sila sa ginawa sa confidential funds. Nasasabihin nila, hindi naman totoo yan na may mga binayaran talaga, wala yan. Nakita niya na may nagpipirma silang mga kasamahan, siguro, maganda yan. Kung itong mga AFP na to ay may alam na siguro pinagduduktor na lang sila ng pirma,
yung pumirma na lang sila ng Mary Grace Piatos, pumirma na lang sila ng Andilim, o baka sila ang may alam niyan. Baka sila ang may alam niyan, mga kapunyog, mga kabayan. Nakita nila na yung mga yung mga tauhan ng AFP ay ginamit sa pagpapapirma. O, pwede yun. Pagka ganyan ang mga testimonya ng mga yan, damaging yan. Mas damaging yan kaysa kay La Chica. Ha? Kumbaga, sila Chica kasi magpapalusot pa. Pero itong mga testigong ito, hindi. Itong ipapatawag sa Wednesday, hindi ito hostile witnesses. Hindi ito hostile witnesses. Mahirap kasi yung hostile witness hindi naman sa yung testigo yan. Kaya nga hostile Hindi mo rin alam kung anong sasabihin. Yan yung dahilan kaya hindi na raw ipapatawag sila Chica. Pero, itong tatlong witnesses sa Wednesday, sinumpi na ito. Sinumpi na mga kabunyog, mga kababayan. At sa sumpinang ito, ito, siguradong a-attend itong tatlong ito. Hindi ko lang natandaan yung mga pangalan. Pinangalanan kanina ni Congresswoman Beatrix Listro. Hindi ko lang natandaan yung mga pangalan. Pero, importante ito, mga kabunyog, sa tingin ko. Kasi hindi naman yan ipapatawag kung hindi importante. Mayroon niyang mga bagong testimonya. Sa tingin ko, baka may alam yan dun sa mga Mary Grace Piatos, Andilim, may alam sila, malamang. Baka kasamahan ito ni La Chica. Baka mga miyembro ito ng AFP na matitino na may alam sa mga ginawa ni La Chica at sa kanilang Nolasco. Excited tayong malaman yan. Hindi masyadong linalabas ito. Hindi ito masyadong linalabas ng prosecution. Surprise witness ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Surprise witnesses. Kaya abangan natin mga kabunyog. Wala pang sinasabi ang prosecution kung ano ba ang mga lalamnin ng testimonya nila. Maganda yan. Masurprise tayo. Pero sigurado naman tayo, hindi naman yan ipapatawag kung hindi napaka-importante ng sasabihin nila. Ano ito? Tungkol yan sigurado siyempre sa confidential funds. Pwedeng resource person yan, mag-i-explain saan ginagamit ang confidential funds. Pwedeng baka mayroon diyang mga yan, kasi tatlo yung ipapatawag. Baka may nalalaman silang ginawa ng mga peking perma ng mga Mary Grace Piatos. Okay, so abangan natin, mga kabunyog, mga kababayan, Paharo, Bahaw, ang mga apelyido. Hindi sinabi kung iramin ko yung vlog po ni Attorney Insurrecto. Credit to sa kanya. Lalabas po na si Gina Acosta ay irresponsableng staff ni Vice President Inday Sara. Parang iniligtas niya lang yung sarili niya kasi po bilang disbursing officer si Gina Acosta, malaki po ang role niya kasi nag-withdraw siya ng malaking amount sa non-bank, 125 million. Ibinigay lang sa isang tao na itinawag sa kanya di umano ng Vice Presidente si Sara Duterte. So ang tanong kasi ng mga abogado, prosecutor, bakit sino ba yung pinagbigyan mo? Empleyado ba yan? Hindi niya masagot. Basta ang laging sinasabi ni Gina Acosta ay kaya niya doon binigay. Mainit-init pa yan, galing ng bangko, winidro ng mga alas 3 pasado ng hapon, tapos dinala sa opisina.
inireport kagad ni Gina Acosta na nasa kanya na yung pera, ibigay niya na kay Colonel Lachica, yung security officer na pinagkatiwalaan di umano sa amin ni Gina Acosta ni BP Sara. At ang utos pag nakuha yung pera, ibigay mo na kay Colonel Lachica. So, ganun nga po yung ginawa. Ang mga maraming katanungan niya kasi basta lang ba binigay mo yan? Hindi ba kayo nagbilang? Hindi ba pinasok mo muna yun sa board? Yung araw na yun na winidro sa land bank, binigay mo na kaagad? Ang tanong, saan ba niya nadalhin? May bolt ba siya sa bahay? Mayroong mang bolt? Kasi po, ang trabaho kasi ng disbursing officer ay itago niya yung pera at hindi niya yan ilalabas ng buo kung 125 million. Painot-inot, kumbaga, kung magkano lang yung kailangan ng kernel, alam ba? Kasi di umano lumalabas sa investigasyon sa mga tanong-tanong ng mga prosecution ay maraming maraming eskwelahan ang pinaggamitan. Kung yung mga eskwela naman hindi naman isang bayan lang eh. Iba-iba yan, malalayo. Meron sigurong probinsya. Wala, Cavite, Laguna, Tarlac, Pampanga, Baguio, Pangasinan, mga ganun, Bisaya. Maaaring tumawid pa yan ng Bisaya ngayon sa Bicol. Kung ano lang yung kailangan mo, isang eskwela lang pupuntahan mo, di yun lang ang ikas advance mo, hindi yung buo. Saan mo dadalhin, saan mo itatago yung 125 million. So yun, may technicality si Gina Acosta. Malamang meron sa buwatan nangyayari. Maaaring yung pera, hindi natin alam kung kumukupit din si Gina Acosta at saka yung Lachica at wala kay Lustay Sara. Hindi wala kasi malinaw kung yung pera napunta kay BP Sara wala kung walang money trail, matawag niya sa trail na yan, yung sinusundan. Ang delikado dito si Gina Acosta, siya yung pwedeng makulong pag hindi niya maipaliwanag kung saan napunta yung pera. Ang linaw-linaw binigay niya sa isang tao, yun, hindi naman ganoon dapat ang trabaho niya. Dapat siya mismo yung hawak ng pera, ilagay sa board kung magkano lang kailangan ni Colonel Lachica, yun lang ibibigay niya. Alam mo, itong araw na to, Lunes, kunyari, di magkasaban siya ng 1 million, kunyari lang, o 5 million. Pero pirmado ng pinakamataas kay Gina Acosta. Alam mo, sino ba yun? Head ng agency, si BP Sara Duterte. Doon sa kasadbats, nakapirma dapat yung pinakamataas na opisyal, yun na nga si Vice President Sara. Nangyari ba yun? Bakit biglaan nyo na 25 million? Dapat pakonti-konti lang na wini-withdraw kung saan niya lang kailangan gagamitin. Alam nga naman 10 eskwelahan isang araw nadala niya yun, babiyahe pa. Kasi hindi dapat gano'n ang pag-disburse ng isang disbursing officer. Hawakan mo yung pera, magre-request. Huwag mo utusan sila chika na kung magkano yung request niya, siya nakakalam na. So, yun ang kailangan ng pera. Alam mo ba, sila chika, siya lang ba yung talagang magkakasunod? Wala na bang iba? Ayun pa yung isang katanungan. Kung palagay natin, si chika na nga, huwag naman 125 million. Mga gastos niya ba, may
kailangan ba niya 125 sa milyon para ibigay doon sa dapat bigyan o dapat kung may bibilin malaking halaga ba yung bibilin para maubos niya yung 125 milyon, hawak-hawak niya, siya lagay yun. Alam mo naman ibalik pa sa bangko yun, kasi rin yung bangko si Nachika para itago niya, siya rin mag-withdraw doon. Hindi ganun, mukhang malabo. At ang tanong, may vault ba siya sa bahay niya? Saan ba niya nadali niya ng 125 million? So yan, napakalaking katanungan yan. At delikado si Gina Acosta dyan sa ginawa niya yan. Lumalabas, kapabayaan niya, hindi siya nagtrabaho ng maayos. Kumbaga, padaskol-daskol. Wala siyang, hindi siya gumanap sa kanyang trabaho na bilang disbursing officer, hawak yung pera, nakaboard, at kung magkano na yan yung request, pirmado ng Pangulo, siyempre, hindi niya nagawa yun, patay siya. Siya yung malilintikan. Baka nga makaligtas pa nga si Sara niya pag nagkataon, siya lang yung makukulong, plunder. Siya lang, patay. So, ang credit kay Enzo Recto, itong may binabalita siya na 3 official, isa retired na 2 active na official ng AP o na patatawag ng impeachment court at sa Miyerkules yung dadalo. So abangan po natin sa Miyerkules kung ano naman yung makukuha, mapipiga ng prosecutor, yung magaling na abogado ng prosecution panel, si Attorney Ligutan, no? So hanggang dito na lang po. Credit kay Attorney Enzo Recto, yung hiramin ko yung kanyang vlog, yung content. So pakikilik mo yung kamay at yung round bilog, yung photo sa baba ng video, pakikilik, lalabas yung subscribe. Pakipindot po pag lumabas yung subscribe, pakipindot po. Supportan nyo na lang po sa aking bilang vlogger na baguhan. 226 mo na yung vlogger ko. Ang target ko po ay 1,000 vlogger na naman bubunin kaya ng 3 taon para ma-monetize lang ako, para kahit paano tumaga po ko sa YouTube, makapag-live stream na ako. Ayun, para yun po yung advantage maka-live stream. Sa ngayon po, recording lang doon. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Good day and God bless.
this is about strict. Sinabi mo na pagka-interpret ng joint circular because dapat strict because babalik ako sa pag sinabi bang strict interpretation, sinabi ko strict accounting, the utilization of such funds is generally confidential and classified by nature, which requires not only strong internal controls. Makita ba natin sa mga dokumento na sinabit ng President, ng Vice President, at ng Secretary of Defense, makita ba natin yung mga internal controls? Hindi po. Bakit? Kasi so may mga witness is incompetent to answer because he only based his audit on the documents provided. He has no knowledge of the internal controls of the Department of Education or the Vice President. Yun ano, internal If the witness controls. knows based on his observation of the documents submitted to him, these offers that is concerned about Based on the documents kung may mga deficiencies pa rin po na noted, so it can be internally released from the documents to sa requirements ng church of 2023 Acknowledgement receipts na walang management dates. receipts. Yes po, walang date, yung iba nakadate ng 2023 even if youth covered ay 2022. Dating documents para sa period 2023 para sa period 2022. Pero internal Nasabitan na po nila ang time. mga acknowledgement receipts na walang signature. Internal control na yun. That should have been prevented by strong Palagay rin dito in this section. On strict prevent mishandling and improper The clerk is thereby directed to issue and the sergeant at arms to serve as a subpoena for the appearance of Ms. Cyrene P. Del Campo of Lagoa, Icao, which subpoena shall remain valid from August 5, 2026 until August 11, 2026. With respect to Marimik Pareha, who was subpoenaed for August 4 and 5, the issuance of the subpoena will depend on the chair's ruling on the motion for judicial notice of the prosecution, which the chair will rule upon after hearing the respondent orally or through a written manifestation or motion regarding this matter tomorrow before we adjourn. So ordered. The manifestation. panel of prosecutors, with the permission of the lead prosecutor, let allow the presiding officer to finish with one other administrative matter. The panel of prosecutors also filed a motion to set for conference set a conference for the transfer of exhibit markings to be set at 4 p.m. on Wednesday, tomorrow, August 5, 2026, for the transfer of markings from copies previously marked during the pre-trial order. Given that this is administrative in nature, the request of the motion is granted. The counsel for respondent is directed, as well as counsel for the panel of prosecutors, to assign lawyers for this change of markings to be conducted again for the record at 4 p.m. on Wednesday, August 5, 2026. That is yes. What is before the lead counsel for the respondent, I think the lead prosecutor earlier asked for recognition. What is the pleasure of the Honorable Luis Ro? First of all, Your Honor, we just want to acknowledge your pronouncement earlier about the setting of the transfer of marking of exhibits that will be on August 5, 4 p.m. This pertains particularly to Exhibit P4
B4-35B. Second, Your Honor, we also acknowledge the pronouncement of the impeachment court relative to the oral or written comment of the defense to the earlier motion of the prosecution that was filed on August 3, that is to take judicial notice of the hearings conducted both by the House Committee on Good Government and Accountability and the Committee on Justice, Your Honor. That's for the record. And third, Your Honor, this is in line also with another pronouncement of the impeachment court in compliance with, relative to our compliance to the 5-day notice rule. We will be submitting the list of witnesses for next week, as well as the request for issuance of subpoena tomorrow, August 5, because the same will depend on the conclusion of the testimony of Ms. Saidi Campo, as well as the ruling of the impeachment court with regards to the motion to take judicial notice on the hearing of the two committees of the House of Representatives, Your Honor. That's all? Yes, Your Honor. Duly noted. What is the pleasure of the lead counsel of the respondent? Thank you, Your Honor. First, with respect to the motion to set conference for the transfer of civic markings, I just note that under paragraph 3 on page 2 of this motion, the prosecution is also requesting for the portion of Arturo Las Cañas affidavit, paragraphs 270, 270 paragraph B, and 270 paragraph D to be also marked. Now, I would just like to put on record that we're objecting even to the marking of this particular exhibit, consistent with the ruling of this court when we objected to the reading session of the NBI Director Melvin Matibag when he testified and was cross-examined by Defense Counsel Attorney Mark Pintuan. So we object to the marking of this portion of Arturo Las Cañas affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. And also, Your Honor, the motion is to set conference for the transfer of exhibit markings. Now, this presupposes that there has already been a marking on the original document. Now, if there's no competent witness who has identified the affidavit of Las Cañas, then there is no reason for a supposed transfer of civic markings. We object. We object to item number 3 of this motion. We will not agree. And if the presiding court, if the presiding officer will rule to allow even the pre-marking or the marking of this item under this motion, then we would like to have our objection, continuing objection to the allowance of even the marking of this particular exhibit put on record. Thank you. May we respond, Your Honor? To afford the court some time to rule on the matter, let the marking and remarkings proceed tomorrow without prejudice to ruling of the chair with finality in open court with respect to the objection raised by the counsel for the lead counsel rather for the prosecutor at the appropriate time, most likely tomorrow also. No, probably on Monday, counsel, before we finally act on it after the marking and remarking to be done tomorrow. Again, that is without prejudice to noting the continuing objection of the counsel for the respondent on the matter. In any way, we will be finally ruling on the admissibility of these documentary pieces of evidence once formal offer is made. We will do that, Your Honor. Thank you. Thank you, counsel. If there are no other matters to be taken up, again with the permission of my colleagues, fellow Senate judges, let their interjections be done tomorrow when we resume at 10 p.m. We will be convening at 3:30 for the advice of our Senate President this afternoon. Trial is adjourned until tomorrow, August 5 at 10 a.m. in the morning. Adjourn na po. Kayo po ay nakinig sa aking YouTube channel, ang Danilo Bison TV. Pakiclick po yung kamay
sa ibaba. Pati yung larawan, lalabas yung subscribe, pakiclick na rin. 12 ang trial.